bagamat maiisip natin na ito ay mga simpleng proyekto, sa kabila ng lahat ng ating naranasan ngayon, sa sakuna, sa kalamidad, sana ho, itong mga maliliit na proyekto ay tanggapin nyo bilang pamaskong handog ng ating Pangulo at sana po kahit papaano makapagbigay po ng konting ngiti sa lahat po ng pasahero, kababayan at mga Pilipino. Magsisimula na sa Linggo, December 14, ang nasa 12 araw na libreng sakay sa lahat ng linya ng tren at sa December 22, kasama sa mga sektor na makatatanggap ng libreng sakay sa tren ang mga solo parent at miyembro ng LGBTQIA+. Dahil dito, kabi-kabilang komento at tanong ang natanggap ng Department of Transportation sa social media, tulad na lamang kung paano ang magiging requirements para ma-validate ang mga LGBTQIA+ na mag-avail ng libreng sakay. Tulad na lamang ng sinabing pahayag ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya kung saan sinabi nito na walang identification card o ID, uniform at secret handshake ang naturang grupo. Dagdag pa ng kongresista, para masiguro na maayos itong maipatutupad, dapat ay may sapat na sexual orientation, gender identification and expression at sex characteristics o Sojic Sensation Program sa management at staff ng DOTR, MRT at LRT. Sa isang pahayag, sinabi ni Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez, inatasan nila ang mga train operator na wala nang hihinging requirements para sa mga LGBTQIA+ na pasahero, kundi sabihin lang nila na nais nilang mag-avail ng libreng sakay at bibigyan na sila ng ticket para makasakay ng tren. Dagdag pa ni Secretary Lopez, kinikilala nila ang pagsasama-sama at safe space sa lahat ng sektor. Kaya naman babala ng kalihim, sino mang makaranas ng diskriminasyon sa naturang programa ay kaagad na i-report sa kanila at tiniyak nito na siya mismo ang gagawa ng aksyon para dito. Para naman sa Lawyers for Commuter Safety and Protection, hindi nararapat na magkaroon pa ng validation sa isang LGBTQIA+ na pasahero. So ang tingin ko po doon, kung LGBT, huwag na natin piti magladlad or what. Hayaan na natin. Kung sumakay siya na na gusto niya libre, whether sa tingin natin siya, LGBT or not, hayaan na natin. Bakit? Kasi mapapahiya di ba? Mapapahiya yung tao, lalo na kung hindi naman siya ganun ka-open sa kanyang tunay na kasariang tinatawag, di ba? Huwag na nating lagyan ng requirements sila para i-prove nila ang kanilang sarili na member noon kung ayaw nilang ilantad. Hayaan na natin. Dagdag pa ng abogado, kung maaari sa December 22 ay hayaan na lang na makasakay ng libre sa tren ang isang pasahero, magpakilala man itong miyembro ng LGBTQIA+ o hindi. Basta pumunta na, ilibre mo na. Oo. Bakit? Isang araw lang naman yan di ba? Kung LGBT siya, or what? I-declare pa ba yun? O kaya gusto ko po sumakay. What's the use? Di ba? Let them just enter the station at ilibre yung sakay. Kung hindi ka LGBT, magbabayad ka. Kunyari, ikaw, lalaki ka. Hindi ako LGBT, magbabayad ako. So, walang problema. Pero yung hindi nagbayad, or gusto mong ilibre, abay, hayaan na natin yun. Wag nating masyadong pahirapan pa yung pagbibigay ng libreng sakay sa kanila. Wag na. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinaalagahan.